Ang legendary boxer and the only boxing 8 division world champion na si Manny Pacquiao hindi na nakapagpigil pa at ibinunyag niya ang labis-labis sa paghanga sa undefeated na at undisputed pa sa dalawang mga divisyon na si Naoya Inoue. Gervonta Tank Davis, sumuporta din na mamaw talaga itong si Inoue. Pacman, ninanabik sa muling pagbabalik sa ibabaw ng lona. Terence Crawford, hinamon na namang muli at handa siyang may pagbakbakan at gyera talaga ang ibibigay niya. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Si Pacman ngayon ay nakatagdasan ng magbabalik sa ibabaw ng lona at dadayo sa bansang Japan para sa 3 rounds exhibition match niya kontra yan sa Hapon na si Chihiro Suzuki ngayong July 28 sa taong kasalukuyan. Kaya lang, may laban kasi itong si Suzuki noong June 23 sa Japan at ang resulta ng kanyang laban ay naging tabla. Pero pagkatapos ng laban ay kagad pumunta si Suzuki sa ospital at nagpa-x-ray sa kanyang kanang kamay at marami pang madahilan itong si Suzuki na kung saan nagpapahiwatig na nga kaya hindi na niya kaya pangharapin pa itong si Pacman at iba pang mga dahilan ni Suzuki. Kung sakaling hindi talaga magbago ang isipan ni Suzuki at magpapa-overhaul na siya, may kaagad naman na gustong pumalit sa kanya. Una ay Hapon na si Anpuro Kiya at ang taga-Brazil na lumalaban na ngayon sa bansang Japan na si Kimura Philip Minori. Kaya kung sakaling marami pang mga dahilan itong Suzuki ay magandang balita pa rin ito dahil tuloy na tuloy pa rin talaga ang muling pagbabalik ni Pacman sa ibabaw ng lona sa Japan. At sarap pa mismo yan sa mga kababayan ni Naoya Inoue. Kaya kahit ano pa man ang mga drama at mga dahilan ni Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki ay hindi natin mag-alala dyan dahil tuloy na tuloy pa rin ang pagbabalik ni Pacman. Kaya kahit na sinuman sa kanila ang harapin ni Pacman, ikampante naman tayo na kayang-kaya yan ni Pacman. Pero ayun na nga kakwento, balik tayo sa pahayag ni Pacman. Sinabi niya na Naoya Inoue is the strongest in the world. Ito ang naging pahayag ni Pacman na binahagi ng Yahoo News Japan. Pati si Pacman ay kumbinsido talaga na walang ibang karapat-dapat na maging number 1 pound-for-pound king kundi itong si Inoue lamang dahil nga Inoue lang sa kalam. Ibig sabihin, ekes para kay Pacman sina Tank Davis, Alexander Usyk, Canelo Alvarez at maging si Terence Crawford. At alam niyo ba mga kakwento na hindi lang din si Pacman ang bumilib sa husay at galing ni Inoue, pati na rin itong si Tank Davis ay naniniwalang si Inoue talaga ang karapat-dapat na nasa number 1 sa pound-for-pound ranking. Pero dahil nabanggit na rin natin kakwento ang pangalang Crawford, alam niyo ba mga kakwento na sinabi na rin ni Pacman na handa niyang lalabanan itong si Crawford. Kaya sa pagkakataong ito ay hinamon na naman ito ni Pacman itong si Crawford at handa siya ng gyera kung gyera talaga ang gugustuhin ni Crawford. Mga kakwento, ang unang nakatagdang muling pagbabalik sa talagang professional fight ni Pacman ay napakaayos dahil gusto niya harapin itong si Mario Barrios at sa ngayon ay niluluto na talaga ang laban na ito dahil pati si Barrios ay malugod din na makalaban ang alamat sa boxing sa buong mundo. Kaya naman kahit sino man Idol Pacman ang gustong kakalabanin mo, sige lang dahil nasa likod lang ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa'yo. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan siya ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jokno, kay kakwentong User, kay kakwentong Ramon Ilustre, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.